once again guys dito sa Pinoy Toy Review Channel, and right now gagawa lang ulit tayo ng another point of comparison na video na kung saan i-compare natin itong Godzilla X Kong The New Empire 2-pack ni Scar King and Kong. Kasi pag bumili kayo ng toy na to, magkasama sila sa isang box, and ang price range niya is around mga nasa 1,700 to 1,900. Dalawa na sila makukuha mo. Sorry wala akong box kasi na-acquire ko sila ng wala na silang box. Now, ang gagawin natin sa video na to is that i-compare natin si Kong doon sa regular release nila na Kong, and also i-compare din natin si Scar King doon sa regular release nila na Scar King. So, unahin na natin siguro dito si Kong. So, ito yung Kong na kasama doon sa 2-pack, and this one yung solo release naman nila. Yung price naman ng mga solo pack nila na Kong is around mga nasa 700 up to 1,200 pesos. If you want to check yung full review natin ito, check nyo na lang dyan sa playlist natin. Compare na natin silang dalawa. Obviously, makikita agad natin yung difference nila dito na itong Kong na isa is medyo duguan na. Duguan ba to o mustard, or kumain lang siya ng mustard and ketchup? Kasi nagkalat na eh. Makalat talaga to si Kong eh. Pero aside from that, yung mga paint na ginawa dito sa kanya, na halata namang airbrush lang din naman niya. Wala nang ibang difference eh. Wala na ako ibang nakikita ang difference dito kay Kong na to. Pareho lang din, even yung gloves nila dito pareho, yung face ni Kong pareho lang, walang pagkakaiba. Actually, pag sa likod, di ba, hindi mo mamamalayan alin dito yung merong mustard ketchup or alin dito yung walang paint, diba? So, pag nakaharap, doon mo lang talaga malalaman na, iba pala itsura nung isa. Wala, halos parang repainted lang talaga ng figure na to, itong kasama doon sa 2-pack. Pero, hey guys, mas okay ba sa inyo yung may mustard and ketchup na Kong dito? Or ito na lang? For me, mapupunta dito sa solo release nila ng Kong compared dito. Hindi ko gaano gets kung bakit may ganyang klaseng pintura si Kong. Yung movie na parod ko na, pero hindi ko nakitang naging grabe naman ganyang yung duguan dito si Kong. Kaya for me, yung vote ko mapupunta dito. Mas okay sa akin itong solo release na ito. Let's move right along naman ngayon dito. Scar King, ito yung Scar King na kasama doon sa 2-pack. Ito naman yung Scar King na naka-solo release. So, check natin kaagad yung difference sila. Yung paint niya ulit yung pinaka-difference sila. Actually, yung accessories nila, ito yung sa solo release and ito yung sa may 2-pack. So, may paint din na ginawa. Mas madumi talaga yung sa may 2-pack. Ayan. Pero dito kay Scar King, almost same lang din. It's like parang itong mismong solo figure nila na to, nilagyan lang ng weathering dito si Scar King. Again, sa likod, wala nang any difference. Halos parehong-pareho lang. Pag hinarap mo lang siya, doon mo lang makita yung difference nila. Ayan, parehong-pareho lang talaga sila. But, for me, mas okay itong may weathered sa akin. Parang ito kasing single release nila, masyadong malinis for me compared dito sa kasama doon sa 2-pack. So ang vote ko naman dito, mas okay sa akin itong kasama doon sa 2-pack. Kahit na mas mukha siyang madumi or nilagyan siya ng weathering dito, for me mas okay. Parang mas naging matapang nga dito si Scar. Yung itsura niya. Kayo guys, sino naman ang mas gusto niyo? Itong mas malinis or itong medyo mas mukhang barubal na Scar King? Overall for me, parang magkahiwalay. Mas gusto ko itong solo pack na Kong, pero mas gusto ko naman itong nasa 2-pack na Scar King. Siguro kung ito ang pinagsama nila sa isang box, yun na lang ang kukunin ko. Hindi na ako bibili ng mga solo. Pero kayo guys, let me know sa comments down below kung sino dito ang mas gusto nyong version ng Scar King or ng Kong. And kung gusto nyo makita yung mga solo review ng bawat isang figure na to, i-check nyo na lang dyan sa next video natin.